Ayan po mga kapatid, magandang gabi po sa lahat at narito naman po ako at magbabalik at aking tatalakayin ang mga request ng aking mga masugid na taga-subaybay upang ibahagi ko sa inyo kung ano ang mga talahulugan ng lihim na karunungan. Ayan, at ang lahat-lahat na po mga kapatid ay akin na pong bibigyan ng kasagutan ng iyong request ngayon dahil paulit-ulit po ng mga baguhan pa lang sa lihim na karunungan na ako'y tinatanong. Ayan, ito mga katanungan nilahat ko na para isahan lang mga kapatid. Kung ano ang poder, ang liyabi o susi, talandro, retablo, medalyon, yan, kabal, lana, lihis mata o tagabulag, orasyon, palipad hangin, saba o sakay, pitong biyernes, ayan, at tigalpo at libreto. Yan ang mga ano ko ngayon itatapik sa inyo. At bago ako magsimula ay binabati ko po ng magandang gabi saan man kayo naroon, sa man sulok ng mundo. Ang lahat po ng nanonood ng aking video ito ay paki-like, paki-share at subscribe na rin po ang aking YouTube channel na Maestro Apo, at paki-share na rin ang mga video na kung nagustuhan ninyo mga kapatid. Ito ang paulit-ulit na sinasabi ng aking mga mga kapatid, na aking mga taga-subaybay o taga-panood, sapagkat marami po ang nalilito kung ano po ang kanilang mga katanungan, kung ano pang poder. Ayan, inano ko na yung poder, ibinahagi ko na nung nakailang linggo na. Yan, binahagi ko to ngayon ulit, ibabahagi ko ulit sa inyo at atin tatalakayin para para maunawaan ninyo lahat. Yan, ito mga kapatid, ang una kong tatalakayin ay ang pagpupuder. Yan. Yan, medyo makati ang lalamunan ko. Ito ang pagpupuder mga kapatid sa talahulugan ng mga lihim na karunungan. Ang pagpupuder, paraan upang makamit ang kapangyarihang basbas, ang kakayahang makapagpagana ng mga orasyon. Kung hindi makapagpuder at umuusal ng orasyon ay maaaring sa sarili mo bumalik ang maapektuhan at masaktan. Yan. Kailangan ang patnubay ng isang marunong, pero para sa akin, ito ay ikatlong hakbang para makamit ang pagiging salamangkero. Yan po ang sinasabi kong paulit-ulit. Kailangan po magpuder po muna bago tayo manggamot, magdebosyon. Ilagay natin yan, ang puder na yan. Dahil po pag tayo ay nanggamot na wala tayong puder, ang lahat ng sakit ng yung pasyente na ginamot ay maaring sa iyo tatama yun, ay wala kang depensa, pasok yun. Dahil pag once na pag hinawakan mo yung pasyente mo o ginamot nyo na wala kang poder, babalik sa inyo ang lahat ng ang ginawa niya. Baka gumaling pa ang yung pasyente at sa iyo napunta ang sakit na yon, nagawa ng itim na mahika. Yan po, dapat kailangan po talaga natin na magpuder po lagi tayo bago matulog, bago pagkagising, bago manggamot. Yan, magpuder, dahil yan ang importante, ang pagpupuder mga kapatid, para mas lalo kang makapagpagana ng mga orasyon at makadepensa sa iyong katawan, physical at spiritual, kung kayo man atakihin ng mga ating kalaban. Yan, kailangan po ang malakas na mga puder na hindi kayang basagin o durugin ng mga mangko. Ayan, mangkukulam. Kung ang mangkukulam nga ay yung mga mangkukulam, kung tayo na mga manggagamot ay nagdedebosyon din yung mga mangkukulam na yan, nagdadasal din yan. Yan mga kapatid, nagdadasal din sila, pero ginagamit nila sa pamiminsala at pamimirwisyo ng tao. Hindi nila ginagamit ang mga kapatid, ang kanilang alam sa pagtulong sa kapwa. Ay ginawa na nilang parang sila na yung makapangyarihan. Ayan, makapaminsala, masaya sila. Ayan, dapat kung mag-aral kayo ng lihim na karunungan, ituon ninyo na sa mabuti kayo at hindi kayo maligaw ng landas mga kapatid. Ayan. Ang pangalawa ay susi o liyabi. Ito ay isa sa mga laman ng agimat o uri ng orasyon, kung saan
mata kung saan magkagipitan na ito lamang ang dapat uusalin. Kunyari po mga kapatid ay may puder ka po, kailangan po iyon ng mga susi o liyabi para mapagana mo. Kung sakaling sa mahigpitang labanan ka o sa kumbati espiritual, di mo na kailangan banggitin ang mahahabang puder sapagkat mayroon po yung susi. Dahil po ang susi pag ang iyong binanggit, antimano, kikilos yun. Mabubuksan ng kapangyarihan ng mga orasyon kung alam mo ang susi ng mga orasyon ng ganyan o susi ng lakas ni Ninyo Jesus, ganyan. Marami po mga susi ng mga susi, marami yan. Ang 1,001 Diyos ay mayroong susi din yan. 1,001 Diyos ay mayroong susi yan mga kapatid. Yan ang pinakamalakas na pangwasak ng lahat ng uri ng itim na mahika at sumpa. Yan, sa nakakaalam ng 1,001 Diyos na nauwi sa isa, ay talagang napakalakas yan mga kapatid. Gamitin ninyo yan mga kapatid. Pag alam ninyo yan, gamitin ninyo sa gamutan. Huwag ninyong gamitin sa pamiminsala o mga kapatid, pamiminsala o makahiganti sa inyong kapwa, dahil may balik yan mga kapatid. Kung hindi magtatama sa inyo yan, ay paparusahan yung pamilya ninyo pag di kayo marunong magdala ng inyong lihim na karunungan. Yan ang susi. Kailangan ang susi ay binabanggit lang yan sa mahigpitang labanan o sa kumbati espiritual. Yan. Ang talandro naman mga kapatid ay isang uri na agimat na gawa sa tela. Tulad ng panyo. Yan, panyo. Tulad ng kunyari po, ito po yung talandro ko, yung parang panyo. Yan. May mga nakasulat po diyan ng mga orasyon. Yan, mga orasyon diyan sa sa talandro. Yan ang tinatawag na talandro mga kapatid. At napakaganda niyan, pangdepensa ang talandro. Yan. Ang retablo naman mga kapatid ay isang agimat na gawa sa papel. Tulad ng ganito mga kapatid. Itong retablo ay gawa sa agimat na papel. Yan. Yan ay napakasubok nito mga kapatid. Napakalakas ng nito. At galing to sa Mindanao. Ayan. Pinadala lang kanina at kinuha ko diyan sa sa GNT. Yan po ang tinatawag na retablo. Ang medalyon naman mga kapatid ay isang agimat o anting-anting na inilalagay sa liig o sa wallet. Ayan mga kapatid, tulad nung ganito mga kapatid. Ito'y lang mga kapatid, i-flex ko lang sa inyo. Yan, kita ko lang. Ito yung aking gamit na ginagamit ko sa gamutan. Yan, saan man ako naroon ay dala-dala ko ito. Ito yung aking mga kapatid, ito yung aking sanggang dikit. Ayan, itong gamit kong ito. Yan ay tinatawag na agimat o anting-unting na isinusuot sa liig o nilalagay sa wallet. Ayan mga kapatid, yan ang tinatawag na medalyon. Ika-anim naman mga kapatid ay ang kabal. Ang kabal ay isang karunungan pa na hindi tablan ng anumang nakakamatay na bagay. Yan po mga kapatid, ito ay magandang topic sa inyo. Ang sinasabi nilang may kabal, kung ano yung kabal mga kapatid, hindi po talaga gumagana ang kabal pag hindi mo dinidibusyonan ang mga orasyon na yan at hindi mo mapapagana yan kung hindi mo dinadasal yan araw-araw. At kung gusto mong magkaroon ng kabal mga kapatid, ay magpapabasbas po kayo sa blessor. Hindi porket na meron kayong gamit na kalmin o kung ano mang uri ng agimat ay pwede na kayong makasubok-subok ng kabal. Mali po yun mga kapatid. Kailangan po ninyo ng basbas ng isang blessor o maestro. Ayan, tulad ko. Hindi po, dati po ay nasusugatan po ako ngayon. Depende naman siguro mga kapatid, dahil ako ay binasbasan ng aking mga kaibigan dati na mga manggagamot. Yan, mga kilala ko mga manggagamot. Yan, talagang tested po ang nila pagbabasbas sa akin.
Yan, sa online binasbasan din nila ako sa online. At wag po kayong susubok na wala kayong basbas ng inyong blazor o maestro, dahil mapapahamak po kayo nun, ipapahiya po kayo ng inyong mga gamit. Yan ang kabal mga kapatid, kailangan po niyo ng basbas para magkaroon ng kabal. Yan. Ang lana naman mga kapatid, ang langis na gawa sa konsagrado o kadalasang ginagamit sa may mga karamdaman. Ito mga kapatid ay ang langis. Itong langis na ito ay langis ng niyog na walang mata. Yan, libon po yan na niyog na nilangis ko, no, binigay sa akin ng isang kaibigan ko manggagamot na si Kabiboy. Yan, shout out sa iyo bro. Yan, isa kong mabait na manggagamot na binigyan ako ng 1,000 na niyog. Yan, kung sa tutuusin nga mga kapatid, ang 1,000, ang libon na niyog na yan ay 1,000 po ang halaga niyan. Isang buo. Binigyan niya ako. Yan. Lihis mata o tagabulag. Isang uri ng karunungan na hindi makita ng iba kahit nasa tabi mo lamang. Yan po mga kapatid, yan po ay tinatawag na mga tagabulag. Ito po ay kalimitan ng mga sundalo kung sila po ay lulusob sa isang uta ng kalaban, yan tulad ng mga tulisan, yan mga forest ay mga scout ranger na yan. Yan po mga kapatid, gumagamit po sila ng tagabulag. At ginagamit nila, kung gagamitin nyo sa mabuti ay kakasiyahan kayo ng orasyon ng tagabulag. Pero pag inabuso ninyo at ginamit ninyo sa mali o ginagamit niyo sa pagnanakaw upang hindi kayo makita, ay mapapahamak kayo niya mga kapatid. Hindi kayo tutulungan ng mga orasyon na yan pag alam niya ng gagawin sila o gagamitin sa masama, hindi kayo kakampihan yan. Ito mga kakalimitan ang ginagamit ng mga sundalo o mga mga kapatid, mga naninirahan o nagtatrabaho sa ating gobyerno. Yan, tulad ng mga Coast Guard, and mga kaibigan ko na mga sundalo, yan, na minsan humihingi ng mga o nagpapalimos ng mga gamit sa akin at nagtitiwala. Yan, maraming salamat sa inyo mga bro. Yan ang tagabulag po mga kapatid. Kahit sinong ay hindi kayo makikita niyan. Totoo yan mga kapatid. Tested yan. At ranas ko yan dati nung ako'y pumunta sa piestahan, yung kukursa na dahan sana ako. Hindi pa nila alam na ako na yung napagtanungan nila. Di nila napansin na kung saan daw yung di nila napansin na yung hinahanap nila ako. Ayun, totoo yan ang tinatawag na tagabulag. Natawa lang ako pero umalis na lang ako para wala nang para hindi na lumala. Ay alam mo naman ang tao ngayon ay pag trip ka talaga ay gugulpihin ka. Yan. Kaya ako mga kapatid, na iwas na ako sa mga gulo ngayon mga kapatid, dahil mahirap, dahil baka masira ang aking karir sa panggagamot at wala nang magtitiwala pag ganyan palagi ang pinapakita. Kahit wala ka namang ginagawa na masama, ay masama ka pa rin sa paningin ng ibang tao. Ayan, dahil ang mga tao ngayon bulag sa sa kabutihan na ginawa ng kapwa nila, ang tinitignan nila yung nakaraan. Ayan. Ang orasyon naman mga kapatid, kahalintulad ng dasal, ngunit ito'y mataas na uri sapagkat ang mga salitang ginamit dito ay galing sa Diyos, kay Jesus, kay Maria at iba pa. Yan po, ang orasyon po, marami pong klaseng orasyon mga kapatid. May orasyon sa mabuti, may orasyon sa masama, may orasyon na pangkukulam, may orasyon na pambabarang, may orasyon na panggayuma, may orasyon na na hindi makatanggi. May daming orasyon mga kapatid. Kung hahamakin, maraming orasyon. Pero pag alam ninyong nasa mabuti, kunin niyo ang mga orasyon. Pero kung masama, wag na ninyong ituloy mga kapatid, dahil may balik po yan mga kapatid, ang mga orasyon na yan. Kasi mga tao ngayon naghahanap ng mga orasyon sa mga YouTube. Tapos malaman ko nung isinend sa akin, kulang pala yung dasal. Mapapahamak sila dyan. Di nila alam yung mga orasyon doon, may mga halong kaliwa yun, o may mga pangalan ng mga demonyo yun, at natawag nila at di nila makayanan, ay sasanib sa kanila yan. Kaya dapat
masuri tayo o mausisa tayo sa pagpili ng mga orasyon. At kailangan ninyong ilapit sa mga maestro o master kung ang mga orasyon ba na yan o mabuti o masama o ikapapahamak ng isang tao. Kaya pumili ng mga orasyon na karapat dapat at huwag ninyong gamitin sa masama dahil yan po ay may balik. Ayan. Ang baba o sakay. Ang paraan ng masamang espiritu ay nakababa sa batok at balikat ng may sakit. Ayan po mga kapatid, yan po ang kalimitang ginagamit ng mga mangkukulam, ang baba o sakay na yan. Sapagkat marami po ang mga pamamaraan nila niyan. Mayroon po silang inaalagaan ng mga bungo. Yan, may mga tuway-tuway. Ayan, sa susunod na vlog ko ay i-vlog natin yung mga tuway-tuway na yan at matagal nang gustong paulit-ulit ng aking mga kapatid, ng aking mga manonood ang tuway-tuway na yan. Marami mga kapatid, inuutusan o tinatawag ng mga mangkukulam ang mga espiritong namatay upang utusan nila at mag-aalay sila ng ritual para utusan nila ang espiritong ng patay na yun upang pinsalain ang pasyente o tao may sakit na kanilang paparusahan. Kaya po minsan ay sumasakit po ang nila, ang batok. Ayan, nakasakay po yan ang espiritu sa batok at sa balikat. Kaya para minsan pag pumasok sa simbahan mga kapatid ay talagang kinakabahan ka talaga, hindi talaga makakapasok ang mga ganyan. Subok ko dati yan mga kapatid nung hindi pa ako sa larangan ng panggagamot. Nung nalaman ko, talagang ang bumira sa akin ng mga kapatid. Nung ngayon nalaman ko lahat kung sino ang sumasabotahe sa akin. Yun, yung isang matanda na inutusan yung mga espiritu na kanyang tinatawag na parang inaalagaan niyang espiritu. Yan, inutusan niya na ako ay kasi nagkasagutan kami noon at isinumpa ako doon. Nung pagpasok ko ng simbahan, talagang hindi ako makahinga. Talagang sinasakyan talaga yung yung likod ko na wala namang nakadagan, parang pinapasan ka ng cross sa sobrang bigat. Ayan ang tinatawag na baba o sakay. Yan ang mga espiritong inuutusan ng mga mangkukulam upang makapinsala sa mga taong kanilang bibiktimahin. Ayan. Ang 7 biyernes naman mga kapatid, kabuuan ng 49 days na nagsisimula sa unang biyernes ng anumang buwan, karaniwang sa pagpapakain ng orasyon sa agimat para gumana. Yan po mga kapatid, yan po ay tinatawag na debosyon mga kapatid. Kailangan mong debosyonan ang iyong gamit. Yan, yung mga anting-anting mo, mga retablo, chaliko, talandro. Ayan, mga tinatawag na garapa. Yan, mga sangkap, mga insenso at kamangyan. Kailangan mong buhayin yan mga kapatid. Ikukonsagrahan mo yan, yung mga libreto mo o pangdasal mo. Kailangan mong yan, dadasalan ng 49 days. At sinasabi nila pag 49 days, Martes, Biyernes. Hindi po ganun mga kapatid, mali po yun. Kasi po ang pagdadasal kung ikaw ay nanggagamot, araw-araw pa po dapat magdasal mga kapatid. Dahil delikado po. Okay lang mga kapatid kung ikaw ay antingero, hindi ka manggagamot, ay pwede yun, Martes, Biyernes mo papakainin ng dasal ang iyong gamit. Pero kung manggagamot ka at nakakaengkwentro ka ng mga mangkukulam, mga mambabarang, ay magdidebosyon ka niyan. Araw-araw ka magsasakripisyo ng pagdidebosyon. Yan mga kapatid, ang dapat ninyong sa isip mga kapatid, dahil di natin alam ang kalaban natin ay pabigla-bigla yan. Pabigla-bigla yan kapatid. Yan. Ang tigalpo. Ito na ang tigalpo mga kapatid. Ang karunungan upang mapasakit ng kapwa o kapwa na matawag itong pagsumpa. Yan po mga kapatid. Ang tigalpo po mga kapatid ay marami pong uri ng tigalpo. Yan po ay mga kapatid, pag hindi po ninyo naagapan yan ay po kayo mga kapatid. Maraming klaseng tigalpo. May tigalpo upang sumuka ng dugo. May tigalpo upang mangisay.
may tigal po sa pagsakit ng tiyan, may tigal po para maparalisa. Maraming klaseng uri ng tigal po mga kapatid. Kung hindi po ninyo na agapan yan at hindi po nakalas ng isang manggagamot na malakas na manggagamot, ay nauuwi po yan sa kulam. Maaari pong ikapahamak ng taong na biktima na ganyan. Yung iba nagkakasakit, yung iba yung iba na ospital na lang na walang dahilan. Ang tigal po ay pag hindi po nagamot yan ay nauuwi sa kulam yan, sapagkat yan po ay mga black magic yan mga kapatid. Yan po ang mahirap sa mga tao ngayon. Yan. Ang palipad hangin naman, ang paraan ng mga masasamang espiritu na sumama sa hangin at tumapat sa biktima ay hindi katulad ng baba o sakay. Yan po. Ang palipad hangin naman mga kapatid ay parang sumpa yan mga kapatid. Sa hangin nila pinapadaan tulad ng mga bulong. Kunyari, papalipad hangin na ikaw ganto ganyan, magiging ano ka, malas-malas ka sa ano. Yan po ay palipad hangin yan mga kapatid. Pero pag yung pinapalipad hangin niya, ang mahirap ng mga kapatid, kung yung pinapalipad hangin nila ay mayroong karunungan na pwedeng ibalik, babalik sa kanila yan mga kapatid ang lahat nilang ginawa. Ayan mga kapatid, kaya napakahirap sa larangan ng espiritual mga kapatid. Kaya kung meron po tayong natutunan o ikaw po ay napagkalooban ng ating Panginoon na manggamot po tayo mga kapatid. Yan, libreto. Ang maliit na libreto ay pinaglalagyan ng sinulatan ng mga orasyon, testamento, retablo at iba pang madalas nakahandbook ng mga salamangkero na nakatala rin sa iba't ibang orasyon. Yan po mga kapatid, ang libreto po ay parang maliit po yan na pinakita ko dati sa inyo na nung sa mga post ko. Yan po ay yung mga maliliit na aklat yan mga kapatid na nilalagyan ng mga orasyon. Ayan. Yan po ang mga tinapik ko ngayon. At ngayon ay alam na ninyo at naunawaan na ninyo at na ipopost ko ngayon dito yan. Yung mga uri ng lihim ng karunungan. Ayan lang po mga kapatid ang aking paulit-ulit na sinasabi. Gamitin ninyo lang sa mabuti inyong natutunan. Yan, mahirap po pag ginamit ninyo sa masama, yan ay babawiin yan ng ating kung sino man ang nagbigay ng alam na yan ay maaaring babawiin yan sa inyo pag ginabuso ninyo yan. Meron ibang manggagamot na dati naging sikat na manggagamot, naging taliwas o ano nangyari ay gumagawa ng masama o nagkandilit-silitsi ang buhay ay nagkandang malas-malas. Ayan kasi ang iniisip kasi ng iba, porket meron kasi silang napagkalooban sila, ang tingin nila sa sarili nila makapangyarihan sila, walang makakatalo. Mali po mga kapatid, mali po yun. Pag alam na ng nasa taas na sobra-sobra na yung ginagawa na mga karumal-dumal na hindi alam na yan, ay babawiin yan mga kapatid, ang mga alam na yan. At yun lang mga kapatid ang aking sa mga nagsasabi sa akin yung kabal, na kung ano ang kabal para hindi masugatan. Mali. Kung may ano man kayo mga kapatid, kung may mga kalmin digira kayo, pwede kayong magtanga nun mga kapatid, pero kailangan nyo magpabasbas sa isang blessor. Tatagain kayo niya mga kapatid. Kung talagang tested o gumagana ang mga ora, ay ay subok po yan. Pag po kayong susubok na porkit may gamit kayo na tapos susubok-subok kayo ng kutsilyo, panigurado yan mga kapatid, susugatan kayo niyan. Dapat po mga kapatid, kailangan po bago magsubok kayo niyan, nakabasbas kayo sa mga blessor, sa mga sikat na mga batikang mga antingero. Yan dapat ang inyong gawin, at hindi po minamadali yan mga kapatid. Kailangan din po ninyo ng pagsasakripisyo. Ako mga kapatid, bago ako naging manggagamot, ang dami kong pinagdaanan mga kapatid. Ngayon hindi pa rin matapos-tapos, may mga tao pa rin talaga na kahit ako na yung umiwas para hindi na lumaki ang gulo, sila pa rin ang lumalapit sa akin mga kapatid. Sila pa rin, kaya ako umiiwas na lang ako. Kung nandito na lang ako sa bahay, di na lang ako naggagala kung minsan. Dahil busy din ako mga kapatid sa aking mga order na sa akin na mga kaibigan ko, mga kalmindigira, mga
mga anting-anting na yan. Yan, marami ang nag-order sa akin dito at nagpapasalamat ako sa mga nagtitiwala sa akin na wala namang nagreklamo na yung aking mga gamit ay ay walang bisa. At saka may bisa po yung aking mga gamit na yan, tested yan mga kapatid, at bago ko inilabas ang aking mga gamit o ginawa ay ako mismo ang nagpatunay na tested yung aking mga gamit na yan. Ayan lang mga kapatid, at sana maunawaan ninyo yan. Sa mga nag-request nito ay panoorin na lang ninyo para malaman ninyo kung ano ang mga iba't ibang lihim na karunungan. Ayan mga kapatid, hanggang dito na lamang po at God bless us all.